Ano ang kaibahan ng Pasko sa Pilipinas at Pasko sa Canada? Kung magpupunta kayo sa Canada or bagong dating lang kayo, ito ang mga bagay na i-expect ninyo tuwing Pasko para hindi na kayo ma-shock or magulat. Or kung curious ka lang kung ano ang itsura or feeling or anong nagaganap sa Kapaskuhan sa Canada, feel free to watch this video. First, let's talk about Christmas in the Philippines. Super exciting. So, ang sarap ng Pasko sa Pilipinas. Besides sa Pilipinas, ang may pinakamahabang Pasko sa buong mundo, bare months pa lang, Pasko na, di ba? Nagde-decorate na ng mga Christmas decorations, set up ng Christmas tree, nagpapatugtog na ng mga Christmas songs sa mga radyo, napakarami mo pang ma-enjoy ng mga kakanin gaya ng puto bongbong at bibingka. Syempre, nandiyan ang carolings at hindi mawawala ang simbang gabi. Actually, isa ako sa mga taong sobrang excited sa mga Pasko. Parang pinaka-happiest celebration of the year. September 1 pa lang, magpapatugtog na ako ng mga Christmas songs. Let me know kung ganun ka rin ha sa comment section. Paggising na paggising sa umaga ng September 1, yung kanta ni Jose Marichan, yung Whenever I See Girls and Boys, yung kantang yun ang piniplay ko kaagad. Tapos, syempre, ilabas na rin ang mga Christmas tree, maglagay na ng mga Christmas lights sa loob at labas ng bahay. So, September 1 pa lang, Christmas na ang spirit. Ito pang isa, ang sarap ng weather sa Pasko. Malamig ang simoy ng hangin, napakaganda ng vibes. Ang daming happenings all around. Karaoke dito, karaoke doon, party dito, party doon, get together ng pamilya, reunions ng mga schoolmates, Christmas carolings, Christmas party, left and right, ang saya-saya lang. So since yun ang nakasanayan at nakalakihan natin as Filipinos sa Pilipinas, once na magpunta tayo sa ibang bansa or ibang lugar gaya ng Canada, ay syempre maninibago tayo. Sigurado yun. So ano nga ba ang i-expect natin sa Pasko sa Canada? So ang mga bagay na babanggitin ko ay syempre base sa mga experience ko for over a decade living in Canada. May mga magaganda, meron ding mga hindi masyado, pero depende na ito on how we look at things. First na mapapansin mo ay ang tagal ng Christmas dumating at ang iksi-iksi pa. Very short kumpara mo sa Pilipinas na September pa lang ay Pasko na. Sa Canada, hindi ganon. Marami ka pang mga isi-celebrate bago ang Christmas. So, ang start ng pagde-decorate ng mga Christmas decorations sa Canada ay usually after Halloween or Remembrance Day, which is November 11. Yung mga iba, 4 weeks bago magpasko. Pag nakatira ka sa apartment naman, may mga building na hindi pa nag-aalaw ng mga Christmas decorations gaya ng mga parol sa mga bintana, yung sinasabit nating makukulay at nagliliwa-liwanag umiilaw-ilaw before Halloween. So one time, yung kakilala ko, excited din sa Christmas. So September pa lang, nagde-decorate na, nagpapatugtog na ng mga Christmas carols. Nagsabit na ng parol sa bintana. Next day, nakatanggap ng notice from the landlord at pinapatanggal yung parol. It's some kind of Christmas etiquette thing. So another thing is, ito yung isa sa mga inaabangan yearly dahil super mega sale ang mga appliances, mga gadgets, mga damit, at kung ano-ano pa. Ito ay after ng Christmas, which is December 26. Tinatawag ito na Boxing Day. Ito yung kahit madaling araw pa lang, pumipila na sa mga stores para maka-avail at makauna sa mga sales at discounts. Yung mga iba nga nagsiset up para mga tents sa labas ng mga stores. As in. So ayun, kung gusto mong humakot ng mga TV, camera, or any gadgets, mag-shop ka during Boxing Day. Next na i-expect mo kung first time mong mag-Christmas sa Canada ay medyo malulungkot ka. Kasi yung kabisihan ng Christmas sa Pilipinas ay wala. Tahimik. Lalo na kung wala kang kapamilya. Ikaw lang. So, ang mangyayari niyan, since wala ka namang kasama mag-celebrate ng Pasko, mag-overtime ka na lang or magtatrabaho. Sayang din kasi yung kikitain mo. Holiday pay pa naman. Ganun yung naging routine ko. Every Christmas at New Year, nagbubook na ako niya ng schedule ko sa trabaho dati. Kasi, syempre, holiday,
mataas ang pay. So minsan, halos lahat kaming mga Pilipino sa trabaho ay gustong mag-work sa Pasko. Kasi nga, mataas ang pay. Kaya ang ginawa nila sa unit namin, kung nag-work ka na sa Pasko this year, next year ay off ka naman. Alternate. Huwag mong susuluhin daw yung holiday pay. So ganun lang yung naging buhay ko sa Canada during the holiday season. Hindi mo ramdam. Kasi trabaho, puro trabaho. Pero kahit ganun, enjoy naman. Kasi sa trabaho, marami namang nagdadala ng mga pagkain. So, puro kain din naman ang ginagawa namin sa trabaho. So, isa rin yan na dapat pala nating malaman. One thing na I wish I knew before coming to Canada. I can make a separate video on the whole list. Pero isa ito sa mga yon. Dapat alam mong mag-strategy para hindi ka matrap sa tinatawag nilang rat race. Yung living paycheck to paycheck. Wala kang freedom. Since madali lang kumuha ng mga loans or debt sa Canada, ito ang kailangan mong gawin. You have to minimize your liabilities. Kasi, ang mangyayari niyan, matatrap ka sa rat race. Need mong magtrabaho kasi may bayarin ka. So kahit ayaw mo mag-double time o magtrabaho, magpipick up ka ng shift kasi nga, meron kang hinahabol na babayaran. So, in the end, wala kang freedom. At kung hindi ka careful, ay hindi ito matatapos hanggang sa tumanda ka na at hindi mo na malayan na wala ka na palang nagawa sa buhay mo kundi magtrabaho at magbayad ng bills. Isa yun sa mga bagay na gusto kong ipaintindi or i-share lalong-lalo na yung mga bagong dating pa lang or nag-i-start pa lang ng buhay sa Canada. Kaya, gaya ng lagi kong sinasabi, be disciplined with your money. Be wise where you put your money. Habang bata pa kayo, magtrabaho at mag-ipon at mag-invest. Para dadating yung araw na investment nyo na ang bubuhay sa inyo. Yung investment nyo na ang magbabayad ng mga bills ninyo. Yung investment nyo na ang magbabayad ng mga luho ninyo, mga travels ninyo. Hindi mo na kailangang magtrabaho. Ito yung concept na let your money work for you. Ito yun. And if you are watching this video right now, take this seriously. And if you do, you will thank me later. Remember, ikaw, tumatanda ka. Humihina ka. Dadating yung time na hindi ka na makakapagtrabaho. Paano na yung mga bayarin mo? Pero yung mga investments mo, hindi yan napapagod. Nagtatrabaho yan 24/7. Kayang kumita para sa'yo round the clock. Kaya kanyang bigyan ng magandang buhay. Kaya kanyang pag-retire ng maaga. Kasi siya na ang magtatrabaho para sa'yo. Diba ang sarap nun? So anyway, let's go back to the topic on Christmas. Medyo nawawala ako eh. Another difference is ang Pasko sa Canada ay sobrang lamig. Kasi syempre, winter season yon. Yung mga nakikita natin sa Christmas movies, gaya ng nag-i-snow, ang kakapal ng mga jacket nila, maglalaro sila sa skating rink sa park, pwede ka mag-sleigh rides. Yung mga yan, mai-experience mo yan. Kahit mga fireplaces, higop ka ng kape or hot chocolate by the fireplace, habang nakabalot ng malambot na comforter. Tapos, mayroong soft music sa background. Minsan, masarap din ma-experience yung mga bagay na sa movies mo lang nakikita. Ay, grabe, sa pelikula ko lang nakikita to dati. Pero ngayon, ginagawa ko na. Parang ganon. So, baka isipin ninyo na malungkot ang Pasko sa Canada ha? Hindi naman masyado. Kasi meron din namang mga kainan, gatherings, lalo na sa mga Filipino communities. Sa mga church, maraming foods, may gift-giving din. Pero I think, mas marami sa Pilipinas. Saka, depende din yan sa kanya-kanya nating perception ng happiness. Kung ang level ng happiness mo ay nakadepende sa kung ano ang nakasanayan mo sa Pasko habang lumalaki ka, mas masaya sa Pilipinas kung lumaki ka sa Pilipinas. Pero yung mga Pilipino naman na lumaki na sa Canada, mas masaya sila sa Canada kasi yun ang nakagawian nila. So, saan ka man ngayong Pasko, Pilipinas man o Canada, o kahit saan mang sulok ng mundo, sana ay maalala natin ang tunay na dahilan ng pagdiriwang natin, which is the birth of our Lord and Savior Jesus Christ. Kung wala siya, wala tayong isa-celebrate, di ba? At sana ay hindi lamang during Christmas natin maramdaman ang happiness, kundi all throughout the year. Kung everyday sana ay feeling natin Christmas, everyday tayong nagbibigayan, everyday tayong masaya, everyday tayong nagmamahalan,
Imagine nyo na lang kung gaano ka-peaceful ang mundo. A world full of love and joy. And as a viewer of my channel, that's my wish for you, not only this Christmas, but all the days of your life that will be filled with love and joy. Merry Christmas to you, and remember, God loves you.